Abayahawa, Ishayahawasay, ang may likha ng ating buhay. Abayahawa. Bawak wartawak, good morning to every one of us. Ngayon, tatalakay ang topic na pinamagatang sino ang sumamba sa hayop? Who worship the beast? So alamin natin, dito po sa Pahayag chapter 14, verses 9 to 12, ito po ang sinabi sa wikang Tagalog. At sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumigaw ng malakas. Sino mang sumamba sa hayop at sa larawan nito at nagpatatak ng kanyang noo o sa kamay, ay painumin ni Yahweh ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahirapan sila sa apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalab magpakailanman. Araw at gabi ay pahirapan ng walang pahinga ang mga sumamba sa hayop. At sa kanyang larawan ay ang mga natatakan sa kanyang pangalan. Kailangan magpakatatag ang mga hinirang ni Yahweh, ang mga sumusunod sa utos at nanatili sa panampalataya kay Yahweh Shai. Yahweh Shai ang nakasulat sa original Bible. Yahweh ang nakasulat sa original Bible. Hindi Yahweh, hindi Jehovah. Yahweh Shai, hindi Jesus Christ. Yahweh Shai. Ngayon, itong hayop na ito na sinamba ng sangkatauhan na nagpatatak, ilalagay sila sa apoy at asupre. Araw at gabi silang pahirapan magpakailanman. Dagat-dagat ang apoy, imperno ang bagsak sa mga sumasamba sa hayop. Ngayon, sino itong hayop na bakit marami ang sumasamba sa kanya? So, pupunta tayo sa Hebrew Dictionary. Ang salitang G sa Hebrew Dictionary ay yesh. Ang salitang sus sa Hebrew Dictionary ay horse. So, Jesus, yes, horse. Oo, kabayo. Ang salitang Jesus, hayop, kabayo. Ngayon, dito tayo sa Latin Dictionary. Ang salitang G ay yes. Ang salitang sos ay pig. Jesus, yes, pig. Oo, baboy. Hayop. Dalawa na, hayop. So, ang Jesus ay hayop. Sa Hebrew Dictionary, yes, horse, oo, kabayo. Sa Latin Dictionary, yes, pig, oo, baboy. Hayop. Yung Jesus ay hayop. Ngayon, sabi rito, there is no salvation in two animals by invoking. This name is actually invoking two animals. Walang kaligtasan sa dalawang hayop na sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan. Ito ay actual na pagtawag sa dalawang hayop. Pag sabing Jesus, Jesus, dalawang hayop na ang tinawag doon. Yes, baboy. Yes, kabayo. Ngayon, dito tayo sa National Geographic. Ang sabi ng National Geographic, ang Jesus Christ ay lizard, na sa Tagalog, butiki. So, dito sa
Sinali natin sa wikang Tagalog, sabi ng National Geographic. Ang basilicus ay isang genus na malaking Corytophanid, botiki, na karaniwang kilala bilang basilic, na katutubong sa Timog Mexico, gitnang Amerika, at sa hilagang Timog Amerika. Ang genus ay naglalaman ng 4 na uri ng hayop na karaniwang kilala bilang Jesus Christ botiki. Ang simpleng Jesus botiki dahil sa kanyang kakayahang tumakbo sa tubig na makabuluhang distansya bago lumubog. Sabi na ng National Geographic, ang Jesus Christ ay botiki, hayop. Ngayon, siya din ay isda, si dagon. Another, pang-4 na hayop, si dagon. Hayop, isda, fish, Jesus fish. Ngayon, ang dagon noon, ano na ang tawag ngayong bago? Dragon. Dragon, si dagon. Jesus fish, si Jesus na isda. Who worship the beast? Sino ang sumamba sa hayop? O sino ang mga sumamba sa hayop? Ang Jesus Christ ay kabayo, ay baboy, ay butiki, ay isda. Sino ang hayop? Siya si Jesus Christ. Nako, ang dami pa namang sumamba kay Jesus Christ. Almost 90% worldwide naniniwala kay Jesus Christ na tagapagligtas. Hindi kayo dadalhin sa langit. Sa impyerno ang nabanggit doon sa Revelation. Nakakaawa. Ngayon, dito sa Revelation chapter 20 verse 4, sa wikang Tagalog, at nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinunggutan ng ulo dahil sa pagpatutuo tungkol kay Hamasyaya at sa pagpahayag ng salita ni Yahweh. Hindi sila sumamba sa hayop, ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng hayop o sa kanilang noo o sa kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Mashiach Yahweh sa loob ng 1,000 taon. Yung mga hindi sumamba kay Jesus Christ ay bubuhayin at kasama ni Mashiach Yahweh na maghari sa loob ng 1,000 taon. In the millennial kingdom. Yan po ang nakasulat. Revelation chapter 20 verse 4. Ngayon, dito sa mga gawa, chapter 16. Sila, verse 30, sila ay inilabas niya at sinabi, mga adawan, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? May tanong. Doon sa yung isang Philippian jailer, tinanong ang mga apostol, sila si Paul at saka si Silas. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Adonai Yahweh at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Kung gusto mo maligtas, katulad ng Philippian jailer, nagtanong kay Apostol Paul at kay Silas, sumampalataya po dapat tayo kay Mashiach Yahweh. Adonai Mashiach Yahweh. Para magkaroon tayo ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Yun po ang totoong Savior, tagapagligtas. 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang panahon nararapat. Ito na ang araw ng pagliligtas. Ito na. Tanggapin mo
tanggapin ninyo si Masaya Kihawasay dahil siya po ang totoong Savior. Siya po totoong tagapagligtas. Yung inasahan ng sangkatauhan na Jesus Christ na nakasulat sa Peking Biblia na 66 book na gawa ng Vatican Canon Law ay isang malaking kasinungalingang Bible. Jesus Christ ang nakalagay, huwag kayo maniniwala. Doon po tayo sa original Bible, Ancient Hebrew Bible, Tanakh. Yun po ang nakalagay doon. Yahawashai, Hamashaya, ang tagapagligtas. Siya po si Yahweh, nagkatawang tao. Nagbuhos ng dugo doon sa Golgotha, sa Kalbaryo. Para ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng John 3:16. Sa John 3:16 sinabi, kayo na lamang ang pag-ibig ng alahayam sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alahayam ang nakasulat doon. Hindi God, hindi Diyos. Alahayam. Kasi ang God, ang Diyos ay fallen angel, Satan. So yun po. Ngayon, mananampalataya ba kayo kay Masaya Kihawasay? Para makaiwas tayo sa dagat-dagatang apoy. Iwanan ninyo ang Jesus Christ dahil piki po yan. Hindi yan totoong tagapagligtas. Ang totoong tagapagligtas, Masaya Kihawasay. Yan po. Hanggang dito lang muna tayo. Bibli Shalom. Alhayam Barakata. Yaman. Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa,